Noong unang panahon, ang kaharian ng mga tao ay pinamumunuan ng sakim na hari na may inggit sa karatig nitong kaharian, ang kaharian ng The Moors. Sa kahangahangang lupaing ito naninirahan ng isang diwata na nagngangalang Maleficent. Matapos niyang pagalingin ang sanga ng mahiwagang puno, lumipad si Maleficent sa napakagandang tanawin ng Moors, kung saan mainit siyang binabati ng mga nilalang doon. Good morning, Mr. Chanterelle. Good morning. Lovely work, girls. Ha! You missed me. Nang mapansin niya ang pagkabalisa ng mga diwata na sina Nutgrass, Thistlewit, at Flittle, bumaba siya at nalaman ang tungkol sa isang magnanakaw na tao sa lawa ng mga hiyas. Nag-alala si Maleficent at agad lumipad papunta roon. Pagdating niya, nakatagpo niya ang magnanakaw na si Stephen. Pagkatapos niyang ipakilala ang sarili, inutusan niya itong ibalik ang ninakaw na hiyas, at ibinalik naman ito ni Stephen ang may bigat sa kalooban. Kalaunan, inihatid ni Maleficent si Stephen hanggang sa hangganan kung saan matatanaw ang kaharian ng mga tao. Ipinahayag ni Stephen ang kanyang pangarap na balang araw magiging hari siya sa kaharian at sisikapin niyang matutupad ito. Nang matuklasan ni Maleficent na ulila rin si Stephen tulad niya, nakaramdam siya ng pagkakapareho sa binata. Upang pagtibayin ang kanilang pagkakaibigan, nagkamay sila, ngunit agad na inalis ni Maleficent ang kanyang kamay nang masunog ito sa bakal na singsing ni Stephen. Ipinaliwanag niya na nakapapaso sa mga diwata ang bakal, kaya humingi ng paumanhin si Stephen at itinapon ang singsing. Naantig si Maleficent sapagkat isinakripisyo ni Stephen ang nag-iisa niyang pag-aari upang mapasaya siya. Mula roon nagsimula ang kakaibang pagkakaibigan ng tao at diwata. Habang lumilipas ang panahon, lumago ang kanilang pagkakaibigan at nauwi sa pag-iibigan. Sa ika-16 na kaarawan ni Maleficent, binigyan siya ni Stephen ng halik na tinawag nitong tunay na halik ng pag-ibig. Makalipas ang ilang taon, humina ang kanilang relasyon dahil bihira nang bumisita si Stephen sa Moors, abala sa kanyang ambisyon sa kaharian ng tao. Kahit tagapangalaga na si Maleficent ng Moors, nananatili siyang nag-iisa. Isang araw, habang nakaupo sa bangin, nakita niyang papalapit ang isang batalyon. Agad siyang lumipad upang salubungin ito. Sa hangganan, pinamunuan ni Haring Henry ang hukbo at iniutos ang pagkawasak ng Moors. Dumating si Maleficent at binalaan silang huwag pumasok, ngunit mariing iniutos ng hari ang kanyang kamatayan. Tinawag ni Maleficent ang mga nilalang ng Moors at bumuo ng sarili niyang hukbo. Arise and stand with me! Lumipad siya sa unahan at nilabanan ang mga kawal, kaya nagsimula ang labanan ng dalawang lahi. Matapos talunin ang ilan sa mga kawal, lumipad si Maleficent patungo sa hari at ibinagsak ito mula sa kanyang kabayo, na malubhang nasugatan. Tinangkang ipagtanggol ng mga kawal ang kanilang pinuno, ngunit malakas na pumagaspas si Maleficent at pinatumba sila. Nang bumaba siya upang harapin ang hari, itinulak siya nito gamit ang nakabaluting mga kamay, iniwanan siya ng paso sa kanyang balikat. Di nagtagal, umatras ang mga kawal dala ang natalong hari. Kinagabihan, habang nasa banig ng kamatayan, iniutos ni Haring Henry na maghiganti laban kay Maleficent at sino mang makapapatay sa kanya ay magiging hari at makakasama ng kanyang anak sa trono. Isa sa mga kabalyero ni Henry ay si Stephen, na nag-isip ng malalim matapos marinig ang utos. Nang sumunod na umaga, hinanap niya si Maleficent at binalaan ito tungkol sa utos ni Henry. Sa kabila ng sama ng loob ni Maleficent dahil sa matagal nitong hindi pagbisita sa kanya, pinakinggan ni Maleficent ang babala. Maya-maya, habang magkasama sila sa parang, binigyan ni Stephen si Maleficent ng inumin na may halong pampatulog. Balak niyang patayin si Maleficent pero hindi kinaya ng konsensya niya. Kaya sa halip kinuha na lang niya ang mga pakpak nito.
Kinaumagahan, nagising si Maleficent na humahagulgol nang madiskubring pinutol ang kanyang mga pakpak. Samantala, dinala ni Stephen ang mga pakpak sa palasyo at ipinakita kay Haring Henry na pinuri ang kanyang tagumpay. You have done well, my son. You have done what others feared to do. You will be rewarded. Sa kabilang dako, ginawang tungkod ni Maleficent ang isang sanga at naglakad papunta sa abandonadong kastilyo upang magdalamhati. Kinabukasan, nasaksihan niyang nahuli ng magsasaka ang isang uwak. Ginamit niya ang kanyang mahika at ginawang tao ang uwak, dahilan upang tumakbo ang natakot na magsasaka. Nilapitan niya ang binata at binigyan niya ito ng pangalan bilang si Diaval. Dahil sa utang na loob ng pagsagip sa kanya ni Maleficent, sumumpa si Diaval ng katapatan sa kanya, kaya idineklara ni Maleficent na magsisilbi siya bilang kanyang espiya sa kaharian ng mga tao. Di nagtagal, kinoronahan si Stephen bilang hari. Nang ibalita ito ni Diaval, napagtanto ni Maleficent na kinuha ni Stephen ang kanyang mga pakpak upang maging hari. Sa tindi ng galit, nagpaapoy siya ng luntiang liyab sa kalangitan, na nasaksihan mismo ni Stephen mula sa palasyo. Nang araw ring iyon, ginawang madilim na tirahan ni Maleficent ang buong Moors at lumuklok sa isang nakakatakot na trono, dahilan upang pilit na yumukod sa kanya ang mga nilalang. Makalipas ang ilang panahon, nagdiwang ang palasyo sa kapanganakan ng anak ni Haring Stephen at ng reyna, si Prinsesa Aurora. Nang mabalitaan ni Maleficent ang marangyang binyag ng prinsesa, ngumiti siya na para bang may binabalak na hindi kaaya-aya. Maraming bisita ang dumalo sa araw ng binyag ni Aurora, kabilang na ang 3 mabubuting diwata mula sa Moors na magbibigay ng kanilang handog sa prinsesa. Bagamat may pagdududa si Stephen sa kanilang hangarin, nakiusap ang reyna kaya pumayag din siya. Ibinigay ni Nutgrass ang kagandahan kay Aurora, samantalang kaloob naman ni Flittle ang kasayahan. Bago pa man makapagsalita si Thistlewit ng kanyang kaloob, biglang umihip ang malakas na hangin at dumating si Maleficent. Nakasuot ng itim na kapa, lumapit si Maleficent sa trono at nagreklamo na hindi siya nakatanggap ng imbitasyon. Nang tahasang sabihin ni Stephen na hindi siya welcome, natawa lamang si Maleficent at sinabi niyang may dala siyang handog para kay Aurora, na nagdulot ng matinding pangamba kay Stephen. Habang kumakalat ang kanyang kapangyarihan na naglalagablab ng berdeng apoy, pinagkalooban ni Maleficent si Aurora ng biyaya at kagandahan. Nakahinga ng maluwag ang reyna, ngunit nagmakaawa si Stephen kay Maleficent na tumigil, alam niyang anumang sabihin nito ay paghihiganti sa kanyang kasalanan. Napatingin si Maleficent sa tinik ng isang habihan at nagkaloob ng sumpa kay Aurora. Bago lumubog ang araw sa 16 na kaarawan ni Aurora, tutusukan niya ang kanyang daliri sa tinik ng habihan at mahuhulog sa isang malalim na pagkakatulog at hindi na kailanman magigising pa. Nang lumuhad si Stephen upang magmakaawa, natuwa si Maleficent, ngunit binago niya lamang ang sumpa imbis na bawiin ito. Ipinahayag niya na magigising lamang si Aurora sa pamamagitan ng halik ng tunay na pag-ibig. Matapos niyang ipahayag na hindi na mababawi ang sumpa, umalis si Maleficent. Pagkaraan, iniutos ni Haring Stephen ang pagkawasak ng lahat ng habihan sa kaharian at ipinalibing ang mga labi sa piitan ng kastilyo. Palihim niyang ipinagkatiwala ang kaligtasan ni Aurora sa 3 mabubuting diwata. Inutusan din niya ang kanyang mga kawal na tugisin si Maleficent, ngunit lumikha si Maleficent ng di mapasok na pader ng mga tinik na magsisilbing harang sa mga tao na salakayin ang Moors. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang 3 diwata sa isang kubo sa pusod ng kagubatan kung saan nila palalakihin si Aurora. Upang maalagaan ng maayos si Aurora, nagbagong anyo sila bilang mga tao. Nang ipahayag ni Nutgrass na bawal ang paglipad, nag-away-away ang 3 at hindi nila napansin na sinundan sila ni Diaval. Nang maglaon, dinala ni Diaval si Maleficent sa kubo, at doon niya sinilip si Aurora. Sinubukan ni Maleficent takutin ang sanggol, ngunit nginitian siya nito ng inosente. Kinabukasan, umiyak si Aurora habang nagkakandara pa ang 3 diwata sa pagpapakain sa sanggol, dahil wala silang ideya kung paano mag-alaga ng sanggol at kung ano ang ipakakain dito, bagay na ikinainis ni Diaval at ikinairita ni Maleficent dahil sa ingay ng pag-iyak ni Aurora. Kinagabihan, palihim na pumasok si Diaval sa kubo, pinainom si Aurora ng nectar ng bulaklak at inugoy hanggang makatulog. Kinaumagahan, naglalaro ng board game ang 3 diwata nang sila'y mabasa ng ulan, hindi namamalayang si Maleficent ang may gawa nito sa kanila.
Sa mga sumunod na araw, nilamon ng paranoia si Stefan at nahumaling sa pagpatay kay Maleficent. Isang gabi, sinunog ng kanyang mga kawal ang pader ng Moors. Ngunit sa kapangyarihan ni Maleficent, nabuhay ang kagubatan at inatake ang mga kawal na nagtatakbuhan. Pagkatapos, galit na galit si Stefan sa kabiguan ng kanyang mga sundalo at isinaksak ang kanyang punyal sa mesa. Bigla niyang naalala ang kahinaan ni Maleficent at iniutos na ipatawag ang mga panday ng mga bakal. Ilang taon ang lumipas, nakaupo si Maleficent sa puno sa gilid ng bangin at pinagmamasdan ang tatlong diwata at si Aurora na nagpipiknik. Nagsaya siya sa panlilito at panunukso sa tatlong diwata. Habang sila'y nag-aagawan, hindi nila namalayan na ang 5 taong gulang na si Aurora ay naglalakad patungo sa gilid ng bangin, sumusunod sa isang paro-paro. Napansin ito ni Maleficent ngunit tila wala siyang pakialam hanggang sa ginamit niya ang mga baging upang mailigtas ang bata. Di naglaon, pumasok si Aurora sa kagubatan at nakatagpo si Maleficent. Tinangka siyang itaboy ni Maleficent, ngunit ipinakita ni Aurora ang inosente at dalisay na pagmamahal ng isang bata, na unti-unting nagpalambot sa pusong bato ni Maleficent. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Aurora na may biyaya at kagandahan, gaya ng sinabi ni Maleficent. Sa edad na 15, naglakad si Aurora sa nyebe patungo sa pader ng mga tinik ng Moors habang pinagmamasdan siya ni Maleficent at Diaval. Nakita ng dalawang kawal ang anino na may kapa at napagkamalang si Maleficent. Inutusan niya si Diaval na dalhin si Aurora sa kanya at ginawa niya itong lobo. Nang akalain ng mga kawal na karaniwang mamamayan lamang si Aurora, bigla nilang narinig ang mga nakakatakot na ungol. Dumating si Maleficent at pinaidlip si Aurora habang sumalakay si Diaval. Nang bumalik si Diaval, ibinalik niya ito sa pagiging tao. Inilabas niya si Aurora mula sa pader ng tinik at inihiga sa parang. Doon, nagtago siya sa likod ng puno at ginising si Aurora mula sa pagkakaidlip. Namangha agad si Aurora sa kahangahangang lupang kanyang nagisingan, at namangha rin siya sa maliliit na liwanag ng mga diwata na nakapaligid sa kanya. Bigla na lamang nagtakbuhan ang mga ito sa takot. Hinarap ni Aurora ang anino kung saan nagtatago si Maleficent at pinakiusapan niya itong lumabas, tila batid niya ang presensya ng diwata. Sa halip na matakot, gaya ng inaasahan ni Maleficent, ngumiti si Aurora at tinuring siyang kanyang fairy godmother na nagbabantay sa kanya mula pagkabata. Dumating si Diaval at masayang binati ni Aurora ang pamilyar na ibon. Ginawang tao ni Maleficent si Diaval at ipinakilala kay Aurora. Bagaman nagulat ang dalaga sa hindi pangkaraniwang karanasan, hindi nito nabawasan ang tuwa ni Aurora. Sa kanyang pananabik, lumapit siya kay Maleficent, ngunit umiwas si Maleficent at muling pinatulog siya. Inihatid ni Maleficent ang lumulutang na si Aurora pauwi, habang humahanga ang mga nilalang ng Moors sa kanya. Pagkaraan, inihiga niya si Aurora sa kama at binati ng good night. Samantala, nakaupo si Stefan sa loob ng isang silid sa kastilyo, nakatitig at nakikipag-usap sa mga pakpak ni Maleficent na nakalagay sa isang sisidlan. Nalulunod sa kanyang delusyon, tumanggi siyang makita ang reyna sa kanyang huling hantungan. Pagkaraan ng kanilang kapalarang pagtatagpo, madalas nang magkasama sina Maleficent at Aurora sa parang. Habang namamangha si Aurora sa karilagan ng paligid, kontento na si Maleficent na pagmasdan siya. Nakipagsayahan ang mga nilalang ng Moors kay Aurora sa putikan. Natakot sila nang matalsikan si Maleficent ng putik, subalit hindi ito nagalit gaya ng kanilang inaasahan. Sa halip, tinapunan pa niya si Diaval ng putik na ikinatuwa ni Aurora at ng mga nilalang. Kinagabihan, habang natutulog si Aurora, sinubukan ni Maleficent na bawiin ang sumpa, ngunit bigo siya. Napalakas niya ng husto ang sumpa na maging siya ay hindi na kayang ipawalang bisa ito. Kinabukasan, nagtanong si Aurora tungkol sa pagkawala ng mga pakpak ni Maleficent.
Tumanggi si Maleficent na pag-usapan ito na nagbigay ng kuryosidad kay Aurora. Samantala, nagising si Stephen na tila nakaramdam ng katiyakan na paparating si Maleficent. Agad siyang nag-utos na ilagay ang mga panday ng bakal sa kanilang pwesto. Kinabukasan, tinangkang ipagtapat ni Maleficent ang tungkol sa sumpa, ngunit biglang inihayag ni Aurora na nais niyang manirahan sa Moors. Dahil dito, napanatag si Maleficent na magiging ligtas si Aurora mula sa sumpa, kaya't sinuportahan niya ang desisyon nito. Bago umalis, ipinangako ni Aurora na sasabihin niya muna ito sa kanyang mga tagapag-alaga. Sa isang parang, bumaba si Prinsipe Philip sa kanyang kabayo at narinig si Aurora na nagsasanay kung paano ipapaliwanag sa kanyang mga tagapag-alaga ang desisyon niyang tumira sa Moors. Nagpaumanhin si Philip sa kanyang pag-abala at nagtanong ng direksyon patungo sa kastilyo ni Haring Stephen. Dahil sa pag-iingat, umatras si Aurora at natisod. Agad siyang tinulungan ni Philip at kapwa sila nakaramdam ng biglaang atraksyon. Itinuro ni Aurora ang daan patungo sa kastilyo at nagpakilala sila sa isa't isa. Nagpasalamat si Philip bago umalis, ngunit nangakong babalik. Sinundan siya ni Aurora, habang mula sa malayo ay pinagmamasdan sila ni Maleficent at Diaval. Nang gawing tao ni Maleficent si Diaval, sinabi nitong si Philip ang makakapagbigay kay Aurora ng tunay na halik ng pag-ibig na makakabasag sa sumpa. Ngunit natawa si Maleficent dahil naniniwala siyang walang totoong pag-ibig, kaya't hindi kailanman mababali ang sumpa. Ngunit, ipinunto ni Diaval na maaaring si Philip na lamang ang tanging pag-asa ni Aurora. Sa kanilang kubo, tuwang-tuwa si Thistlewit na aalis na sila kinabukasan sa ika-16 na kaarawan ni Aurora. Subalit, iginiit ni Nutgrass na pagkatapos pa ng kaarawan ni Aurora bago sila pwedeng bumalik sa kastilyo, dahil mangyayari ang sumpa sa mismong ika-16 na kaarawan ni Aurora kaya hindi pa sila pwedeng bumalik. Ngunit iginiit pa rin ni Thistlewit na bukas na sila babalik kaya't nauwi na naman sila sa pagbabangayan. Maya-maya, dumating si Aurora at sinabi na aalis na siya ng tahanan. Galit na galit si Nutgrass at sa kanyang pagkadaldal ay nabanggit niya ang ama ni Aurora, na nagdulot ng kalituhan kay Aurora dahil sinabi nilang patay na ang kanyang mga magulang. Dahil hindi na maiiwasan ang katotohanan, hinimok siya ni Flittle na umupo at aaminin nila sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa sumpa. Pagkatapos, malungkot na hinarap ni Aurora si Maleficent tungkol sa sumpa. Dito niya napagtanto na ang kanyang fairy godmother ay siya ring masamang diwata na sumumpa sa kanya. Nagsisi si Maleficent at tinangkang hawakan si Aurora, ngunit umurong ang dalaga at tinawag siyang masama bago umalis. Matapos ang galit na paglisan ni Aurora, iniutos ni Maleficent kay Diaval na hanapin si Philip, sa pag-asang maaaring si Philip ang makakapagligtas kay Aurora mula sa sumpa sa pamamagitan ng halik nito. Samantala, sumakay si Aurora sa kabayo at nagtungo sa kastilyo ni Stephen. Pagdating niya roon, abala si Stephen sa pagpaplano ng digmaan laban kay Maleficent. Sa halip na mainit na pagtanggap na inaasahan ni Aurora, nagreklamo lamang si Stephen tungkol sa maagang pagbabalik ng mga diwata sa kanya. Matapos ipag-utos na ikulong siya, bumalik si Stephen sa kanyang mga kabalyero at iniutos na ihanda ang lambat dahil paparating na si Maleficent. Samantala, bumalik sa kanilang anyo ang 3 diwata at nagmamadaling hanapin si Aurora. Sa kanyang silid, napaungol si Aurora nang manginig ang kanyang hintuturo. Bigla siyang nahila papalapit sa isang pader, kung saan nakatagpo siya ng isang pintuang natatakpan ng kurtina. Nang buksan iyon ng isang alila, mabilis na tumakbo si Aurora palabas. Samantala, bumalik si Philip sa parang gaya ng ipinangako niya kay Aurora. Ngunit, sinalubong siya ni Maleficent na agad siyang pinatulog sa pamamagitan ng salamangka. Ginawang kabayo ni Maleficent si Diaval at sumakay patungong kastilyo habang nakasampay si Philip sa kanyang kabayo. Habang naglalabas ng berdeng guhit ang hintuturo ni Aurora, naging berde rin ang kanyang mga mata at naglalakad siyang tila nasa hipnotismo. Dumiretso siya sa piitan at nakita ang mga itinapong labi ng mga habihan ng kaharian. Samantala, patuloy na mabilis ang takbo ni Maleficent habang palubog na ang araw. Faster, Diavol, faster! It's done.
Bumagsak si Aurora habang napagtanto ni Maleficent na kumilos na ang sumpa. Maya-maya, natagpuan siya ng isang alila at lumuhad sa dalamhati. Sa kabila ng alam niyang patibong, nagtungo pa rin si Maleficent sa kastilyo. Nang makapasok ang tatlong diwata sa silid ni Aurora, kinundena sila ni Stephen dahil sa kanilang kabiguan na protektahan siya. Iginiit ni Nutgrass na natutulog lang si Aurora, ngunit galit na sumigaw si Stephen dahil matutulog siya magpakailanman sapagkat hindi umiiral ang tunay na pag-ibig. Binakuran ng bakal ang pasukan ng kastilyo, ngunit hindi natinag si Maleficent. Tumawid siya habang sumusunod si Diaval na umakay kay Philip na nakalutang. Pagdating nila sa pasilyo malapit sa silid ni Aurora, ginamit ni Maleficent ang nakalutang na si Philip para ilihis ang bantay at pabagsakin ito. Inalis ni Maleficent ang salamangka at ibinagsak si Philip sa harap ng pinto, na agad ikinagulat ng tatlong diwata sa loob. Nang makita nilang prinsipe siya, hinila nila si Philip papunta sa higaan ni Aurora. Kitang-kita ang paghanga ni Philip sa kagandahan ni Aurora kaya't hinikayat siya ni Flittle na halikan ito. Pagpasok ni na Maleficent at Diaval sa silid, hinalikan ni Philip si Aurora ngunit nanatili pa rin itong natutulog. Nabigo ang tatlong diwata at naghanap ng ibang paraan upang magising siya, kasabay ng paghila kay Philip palabas. Pagkasara ng pinto, muling iginiit ni Maleficent kay Diaval na hindi nga umiiral ang tunay na pag-ibig. Lumapit siya kay Aurora at napaiyak dahil sa pagsisisi na siya mismo ang naging sanhi ng pagdurusa ni Aurora dahil sa kanyang puot kay Stephen. Nangako siyang poprotektahan si Aurora habang siya'y natutulog. Matapos sabihing mamimiss niya ang ngiti ni Aurora, hinalikan niya ang noo nito at tatalikod na sana, ngunit biglang nagising si Aurora at binati siya ng ngiti ng pagpapatawad at pagmamahal. Nakamasid si Diaval at nasaksihan ang tunay na pag-ibig. Lumalabas na si Maleficent din pala mismo ang makakabasag ng sariling sumpa na ibinigay niya kay Aurora, sa pamamagitan ng namuong pagmamahal nito sa dalaga. Samantala, ipinaalam ng mga sundalo kay Stephen ang presensya ni Maleficent. Pagbaba ni na Maleficent at Aurora sa hagdanan, sinabi ni Aurora na nais niyang bumalik sa Moors. Upang matiyak na ligtas ang daraanan, nauna si Maleficent. Habang inaanyayahan niya si Aurora, biglang bumagsak ang isang bakal na lambat sa kanya. Mabilis na lumitaw ang mga sundalo at inupakan siya ng sibat habang iba na may pinigilan si Aurora. Nang gawing dragon ni Maleficent si Diaval, bumuga ito ng apoy laban sa mga sundalo at pinalaya si Maleficent. Nagdulot ng pagbagsak ng mga debris ang atake ni Diaval kaya tumakas si Aurora paakyat at nakapasok sa isang silid. Habang iginapos si Diaval ng iba pang sundalo, pinalibutan naman ng mga Iron Shield ang nanghihinang si Maleficent. Doon natuklasan ni Aurora ang nakakulong na mga pakpak ni Maleficent. Dumating si Stephen na nakasuot ng baluti at hinampas si Maleficent. Binuwal ni Aurora ang hawla at pinalaya ang mga pakpak. Tinuligsa ni Stephen ang kawalan ng pakpak ni Maleficent at inihagis siya gamit ang kadena. Habang handa na si Stephen sa pagpatay kay Maleficent, muling dumikit ang mga pakpak at bumangon si Maleficent sa kanyang maluwalhating anyo. Sinakal ni Maleficent si Stephen, handang patayin, ngunit sa huli ay hindi niya ito magawa. Tatalikod na sana siya ngunit muling sumugod si Stephen at sabay silang nahulog mula sa tore. Lumapag si Maleficent sa tabi ng kanyang bangkay at yumuko ng may panghihinayang. Kinabukasan, inalis ni Maleficent ang matinik na pader ng mga halaman at ibinalik ang kagandahan ng Moors. Sa pagkakaisa ng kaharian ng tao at ng Moors, kinoronahan niya si Aurora bilang reyna. Habang nagdiriwang ang mga nilalang, lumipad si Maleficent at si Diaval tungo sa kalangitan.